December 31, 2019, ipinaalam ng China sa World Health Organization na may kumakalat na sakit sa isang seafood market sa Wuhan. Matapos ang isang linggo, inanunsyo ng WHO na ito'y maaaring bagong klase ng coronavirus. January 11, naitala sa Wuhan ang unang namatay mula sa novel coronavirus. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Henry Ann. At ako si Eliza. Nandito kami ngayon kasama si Kuya Archie at nandito kami ngayon para humingi ng kasagutan sa kung anong kanilang mga naranasan nung siya ay magkaroon ng COVID-19. Kaya, handa na po ba tayo? Ako? So, Kuya, ano pong sintomas yung naramdaman niyo po nung naghinala po kayo na meron po kayong COVID? Kailan po nagsimula ito? Well, nag-start to year 2020, no? Month of September. So, yung time na yun, kasi ang trabaho is, transport officer ng mga office. So, expected ko na talaga na darating yung time na kakaroon din ako. So, yun, ang naging sintomas sa akin ito, nagkaroon ako ng fever, tapos flu, tapos nawala yung panlasa ko. Tapos nung karoon na ako ng ganun symptoms, nagpa-swab na ako. Kasi yun nga, nagpa-swab ako, nubas na yun, positive test ako sa ako. Gano'n naman po kalala yung naging symptoms? Kailangan po ba talagang ma-hospital? Well, yung sa akin kasi, hindi ko naman masasabi na talagang malala. Kasi ang naramdaman ko naman ng doktor is yun nga, fever, siguro. Tapos, hindi naman ako dumating sa point na yung nahirapan talaga, huminga na katulad yung napapagod natin sinus. Kaya yun, masasabi ko na hindi naman siya ganun ka-critical nangyari sa akin. So, Kuya, maaari po bang malaman po kung ano po yung gamot po na kinuha niyo po na vaccine po kumbaga and paano niyo po nasabi na effective po siya? Well, nung time kasi na nagka-po, wala pa akong vaccine. So, nung time na yun, nung positive ako, dinala ko sa isolation facility. Tapos yun nga, doon ako nagpagaling. May mga binigay sa akin yung gamot, hindi ko na ma-recollect kung ano yung mga pangalan. Pero nakatulong ng malaki sa akin yung mga gamot na binigay nila sa akin. Nakatanggap ka naman po ba ng suporta mula sa iyong pamilya, kaibigan o healthcare professionals o mga organisasyon po sa inyong komunidad habang ikaw po ay may sakit at nagkakasakit? Well, oo. Una-una, ipapasalamat ako dahil ang laki ng suporta ng pamilya ko, ang aking misis, ang mga anak ko. Everyday, tumatawag sila sa akin, hinakamusta nila ako.
Tapos yung mga kaibigan ko, ganun din sila, everyday tumatawag sa akin, tinatanong nila kung ano yung mga kailangan ko doon, pinapadala nila ako. At sa mga ibang tao naman na nakatulong din sa akin, yun, marami din sila. Especially dun sa department ng pinagtatrabaho namin, ipapadala rin sila ng mga relief para dito sa pamilya ko na sa bahay. So, tapos salamat ako ng malaki. Marami tumulong sa akin. So, kuya, ano po yung hamon po or yung challenges po na naranasan niyo po nung habang kayo po yung papagaling po sa isolation facility po, nung habang malayo po kayo sa pamilya? Siyempre, unang-una, kalaban mo dyan, lungkot. Malayo ka sa pamilya mo. Araw-araw, naiisip mo sila. Tsaka yung takot na baka hindi ka na makasurvive. Dahil siyempre, alam naman natin yung COVID talagang medyo naging sa atin eh. Kumbaga, pinatakutan. Kasi ay, napapanood natin sa news. Maraming namamatay. So, sa akin, pinaglabanan ko lahat yun eh. Una, natalig ako lahat sa Panginoon na, Lord, kailangan mo. Ano pang bahala sa akin, sa pamilya ko. Yun, yung the end naman, napaglabanan ko lahat. Sa ayun, nakarecover ako. Ako hindi na sa pamilya. Paano niyo naman po nakayanan yung pag-iisa habang nagpapagaling? Well, nung nag-iisa ako, siyempre malungkot. Yun nga, katulad yung sinabi ko. Dumating sa time na nagbabasa na ako ng Bible. Tapos, everyday nag-pray ako. Ganyan. Tapos yun nga, yung suporta ng pamilya, tumatawag sila sa akin sa messenger. Kinakamusta nila ako palagi. Yun, dahil nun doon, naibsan ko yung lungkot na nararamdaman ako. Dahil yung isa. Habang po ba kayo yung nasa isolation, habang malayo po kayo, nakaranas po ba kayo ng emotional problems po or yung mental problems po, like na kayo po ba ay parang nakaranas po ba kayo ng pagkabalisa po or depression po kung sasabihin po natin? Depression siguro, hindi naman ganun masyado kasi nung time na ako nasa isolation kasi may mga kasamahan din ako na naka-quarantine. Hindi naman din ganun malungkot kasi syempre kahit paano may nakakausap ako. Yun nga, ano naman, okay naman, hindi naman ako mabot sa depression na talaga. Feeling mo, mag-isa ka na lang, wala ka na, hindi ka na makakasupply. Buti naman po po. Nagbago po ba yung pananaw mo sa buhay o yung mga priorities mo po sa karanasan mo sa buhay? Oo, malaki ang pinagbago. Hindi naman sa akin yun, mag-challenge na dapat. Mas lalo kong maging matapang, huwag kang matakot. Tsaka, yun nga, dapat kung ano man yung pagsubok na dumating sa'yo, harapin mo lang yan at malalampasan ka rin yan. So, ano po ba yung, meron po ba kayong mga natutunan po bilang ama sa pamilya po na naging aral po sa inyo na paano kayo magiging matatag, hindi lang po sa pagkakaroon ng COVID or sa in the future po? Naging matatag ako kasi nga na nagkaroon nga ako ng ganyan symptoms kasi na mas lalo ako naging matibay kasi yun nga pagsubok yan eh kung malalampasan mo ko. Saka ang number one na naging sagot ko sa problema na is yung panalangin ko kay God. Mas lalo kong naging malapit sa Kanya. Anong pong payo o may bigay mo po sa iba na maaaring magkaroon din po ng COVID-19 o maharap po sa katulad ng sitwasyon? Walang masasabi ko lang, no, darating man ng panahon na hindi sa iba, huwag silang matakot. Dahil ang lahat naman may solusyon. At saka pagsubok lang yan, lahat yan may solusyon.
Sa manalig lang sila sa Diyos na gagaling sila. Tsaka maging matatag na sila. Yun lang naman po yung kailangan namin, nasagot naman po yung kailangan po namin malaman. At nagpapasalamat po kami at kayo po ay pumayag na ma-interview po namin ngayon. At ngayon po, ako muli, si Hanian. At ako si Elaika. At dito po nagtatapos ang amin. Salamat. Magandang gabi. 18,086 na ang kabuang bilang na may COVID-19 sa bansa. Sa pinakahuling tala ng Department of Health as of 8 p.m., 862 ang dagdag sa bagong kaso. 16 rito ang itinuturing na fresh cases. 846 naman ang late cases. 101 naman ang nadagdag sa mga gumaling na para sa kabuang 3,909. 7 naman ang nadagdag sa mga nasawi para sa kabuang 957 total deaths. Magandang umaga po. Ako po si Sedney Costillas. Ako po si Tinderayon. At may po ang mag-interview sa karanasan niyo po bilang isang frontliner. Pwede niyo po ba ipakilala ang inyong sarili at kung gaano na po kayo katagal bilang isang frontliner? Ako si Bioka Bibia. Health worker ako sa Sampaloc 3. 6 na taon na ako sa pagiging BHW. Bye-bye po. Bilang isang frontliner po, ano po ang mga role niyo po at saka responsibilidad niyo po? Kasi ang ginagawa namin dati, kami yung nag-ano sa mga tao, nag-aayos, merong magpapacheck up, kami yung nag-aayos ng mga record bago bibigay sa midnight. Kami yung lahat na nagtatanong ano kailangan nila, ano sakit nila, lahat kami gano'n. Bali po, kayo po muna ang unang nilang nilalapitan bago po sila mismo lumapit sa mga nurse na po, mga doktor. Okay po. Bali po, ano po yung mga hamon na naranasan niyo po sa trabaho? Kasi may tao mga pasaway din eh. Titigas din ang ulo, kahit anong gawain mo, ba, may gusto mong paggamot. Sinabi namin na hindi pa pwede. No, hindi pa pwede yung midwife o yung nurse. Pipili talaga nila yung sarili nila. Kailangan talaga tingnan na sila. O kaya pag pila, siyempre maraming tao, pila, gusto nila sila muna. Lalo pag matatanda, sasabihin nila, priority ang senior. Kaso ngayon hindi nga pwede kasi may batang maliliit. Pag batang maliliit, sila muna talaga, hindi pwede iba. Kasi nakahawahan. Ano po yung pinakabatang age po na nahandle niyo po? 1 month, nagsisimula na kami doon. Pwede na silang gamutin doon. So, bilang frontliner po, hindi po natin may iwasan na makaramdam po tayo ng takot at saka panganib. Siyempre po kasi sa dala din po ng COVID. Paano niyo po hinaharap po yun? Anong COVID kasi, pag malala na yung pasyente, tatawag kami ng contact tracer. Ang contact tracer ang tatawag sa mga ospital. Ngayon, pag may ospital ng pwedeng dalahan, saka lang kukunin ng mga ambulansya. Dadalhin doon. Hindi kami sumasama talaga na ano. Pero kapag hindi sila malala, kami yung nag-ano sa kanila, yung nagbabahay-bahay, nagdadala ng pagkain, kung ano yung kailangan nila, nasabi nila sa amin. Pero hindi kami napasok sa bahay. Sa gate lang. Sinasabit lang doon. Paano po kaya pag may nangyari na kailangan na pong i-hospital, tapos po wala po kayong malapitan na hospital na pwede nilang puntahan, paano po yung nagiging setup po pag gano'n? Pag ganun kasi, na talagang walang-wala na, nagpapaintay muna kami dun sa mga pasyente. Hintay-hintay lang mo, talagang gagawa natin ng paraan. Kasi lahat na kumikilos, kahit yung sa DASMA, yung CHO1, sa center, mga contact tracer, lahat, pati kapitan namin, tulong-tulong na talaga. Pati kami, hanapan na kami lahat. Bale po, sa bahay po muna sila habang naghihintay po. Okay, diba pag COVID, hindi sila pwedeng basta kuhanin dahil nakakahawa. Ay yung, syempre ingatan mo din yung driver ng ambulance, yung mga sasama, lahat talaga. Pwede sila kasing mahawaan. Sino po yung bali naging suporta niyo po nung pandemya? Yung head namin talaga sa HO1. Tapos yung kapitan namin, talagang lagi sila. Yung midwife at nurse namin, lagi sila yung takbuhan namin.
Kasi nga yung mga tao, lalo na pagpasaway, ang hirap kausap. Yung bang, ikaw yung tumutulong, ikaw yung sisigawan. Kasi wala ka na magagawa eh. Pero talagang pero parang valid, everyday po talaga kayo nakatanggap ng mga pasyente. Maya. Basta panahon ng COVID, wala ka talagang maya't maya. Minsan ngayon tatawag sa'yo, hindi ka pa nakakarating, wala na, patay na. Hindi na sila nagtatagal talaga. Pag hindi naman malala, kalimitan, kinu-quarantine, pero wala sa bahay. Meron kami sariling lugar, mga hotel, andun sila. Kanya-kanya silang kwarto. Pag wala na talaga, sa bahay na lang. Bilang po, dahil po sa karanasan niyo po, ano po yung mga natutunan niyo po or nakuha niyo pong lesson during that time po? Siguro kailangan masipag ka, mabait ka, mahaba pasensya mo. Kasi pag hindi, wala talagang hirap. Opo. Since kayo po yung mga humaharap sa mga nagkakasakit, ano po yung naging paraan niyo po para maging healthy po kayo mentally and physically po? Kain kang marami, dasal ka lagi. Kaya dapat talaga yung pasensya mo. Talagang dapat walang katapusan. Kasi talagang magagalit ka. Araw-araw magagalit ka. Opo, since iba-iba po Oo, yung mga hindi tao ka na pwedeng haharapin magalit po. kasi frontliner ka. Opo. Kailangan lagi sila ang tama. Ano po ba yung mga karaniwang sintomas pag po affected na or may symptoms na po yung patient po? Pag symptom ng COVID, karaniwan nagkakasipon sila, nagkakaubo. Pag medyo ilang araw na, nagkakalagnat na, masakit na yung lalamunan. Laging ganun ang simula. Tapos pag dinala mo sa ospital, sasabihin sa'yo, may pneumonia na. Pag sinabing may pneumonia, start na yung COVID. Talagang simula na siya. Balik po parang mga ilang days po bago niyo po yung patient, parang i-assess po yung patient. Pag pumunta sila sa amin yung araw din yun, talagang pinapayuhan na sila na ospital na talaga agad. Okay po. Nagsabi sila na masakit ko kasi nalamunan kung hindi ako makalunok, walang panlasa, o walang maamoy. Tatawag na agad yun ng doktor o kaya tatawag sa ospital. Saan pwedeng ipadala? At ihahanda na yung sasakyan kung sino pwedeng magdala. Kailangan po ba parang kung ano pong symptoms yung maramdaman mo kahit parang ngayong araw lang, kailangan po magpa-check na po ba agad? Oo. Kasi nga pag uso ang COVID, parang minuto lang eh. Mabilis talaga siya eh. Mahirap talaga siya. At pag sinabi mong, natapos na yung 2 weeks, diba 2 weeks? Opo. Meron pa rin nararamdaman yung mga pasyente. Iba talaga yung nararamdaman nila. Hindi pa rin sila makahinga. Andiyan yung parang, sabi silang maklema, gano'n. Kasi yun yung talagang sign ng kaya sabihin magaling ka na, nararamdaman mo pa rin. Kaya nahihirapan pa rin sila. Di ba po kayo po ang nag-check? Paano po pag naka-confirm na po ninyo yung isang tao is, affected na po or nahawa na po? Ano po yung napapansin niyo pong reaction nila? Takot-takot agad sila. Meron po ba kayo nakikita na umiiyak na po ganun po? Oo, meron na talaga. Sabi nila, paano ko lalabas ng bahay? Paano yung pamilya ko? Yun agad na nila. Kasi tsaka minsan, parang, siyempre alam naman nila ang COVID, delikado. Meron tao siya parang nag-ano siya, nang mamaalam siya agad. Kasi talaga nangyayari, segundo lang talaga. Lalo pag medyo malala ang tama. Talaga segundo lang, mamaya konti, wala na. Pag mga ganun po, pag di ba po, pag yan, katulad po ng sinabi niyo po, mayroon po kayo nakikita ng mga umiiyak na, nawawala na po ng pag-asa. Paano niyo po sila tinutulungan na parang harapin po yung mga ganun po na kung paano mo po sila magiging positive po in a way na may pag-asa pa yan, ganyan po. Pag Paano ganun po sila kasi, tinutulungan? hindi na kasi kami humaharap sa kanila. Kumbaga tawag-tawag lang. Tinatawagan sila nung pinakamataas sa amin, kinakamusta, pinapalakas yung loob. Pero kami, hindi kami sumasabak sa ganun kasi takot din kami na baka mahawaan kami. Tsaka nga,
Minsan hindi rin namin alam kung paano siya i-approach. Pag yung takot na, hindi kagaya ng pinakamataas sa amin na alam niya yung kung paano niya sabihan, gano'n, pakalmahin. Kami talaga parang, pag kasi kinakabahan na sila, pati kami parang kinakabahan na din. Nawawala rin ng nararamdaman. Po. Ano po bali yung parang ma-advise niyo po sa mga gusto maging frontliner katulad niyo po? Pag kagaya namin, kailangan talaga lagi kang, yung bang pag kailangan ka ng tao, andyan ka. Tsaka talaga yung pasensya mo, andyan lagi. Kailangan yung wala kang, lagi kang magaling yung tawag na, hindi nasakit ang katawan mo. Kaya ba ka idadahilan na masakit ang ulo ko, tinatamad ako, hindi pwede yun. Kailangan lagi kang, andyan lagi kang on the go. Pagtawag nila, andyan ka agad. Hindi ka pwedeng magdahilan. Mapera na lang siguro yung talagang emergency. Ganun. Bali, isang frontliner po paano niyo naman po pinaprotektahan yung sarili niyo pong pamilya? Di ba syempre po parang uwi po kayo sa bahay niyo, makasama niyo naman po yung family. Paano po pinaprotektahan sila? Dahil nga po galing po kayo sa labas. Pag ako nang galing sa COVAX kasi, alam ko kung na-close contact ako na may COVID. Nagchat agad ako sa kanila. Doon ako dadaan sa likod. Handaan niyo ako ng tubig. Handaan niyo ako ng damit, ng tuwalya. At huwag kayong lalapit muna sa akin hanggang hindi ako lumalapit sa inyo. Tsaka pag nandun kami sa COVAX at alam mo na close contact ka, i-disinfect ka lahat talaga agad nila. Pati ilalim ng sapatos mo, i-disinfect nila yan. Para pag uwi mo ng bahay, medyo kalmado ka. Bilang isang frontliner po, di ba po, umaharap po kayo sa mga iba't ibang pasyente. Minsan po nga, nakakaramdam po tayo ng takot, pangamba. Ano po yung mga nagbibigay sa inyo ng lakas para po magpatuloy bilang isang frontliner? Siguro kung mahal mo yung trabaho mo at kung masaya ka, tuloy-tuloy lang. Pero kung hindi, wag ka na mag-frontliner. Okay po. Meron po ba kayong ginagawa po para yung isang tao na nahawaan tsaka yung mga pamilya po niyang may iwan sa bahay, may ginagawa po ba kayong paraan para mapanatili pa rin po ba yung connection nila? Oo, kasi halimbawa, merong na-COVID sa kanila at aalisin na yon. Yung pamilyang yun, nakakulong lang sila sa loob ng bahay pero lagi silang tinatawagan, minomonitor. Ano bang kailangan? Ano bang nangyayari? Meron bang nararamdaman? Tsaka lahat sila talagang check upin na isuswab test na sila. Bale po, hindi lang po kayo nakafocus dun sa nahahawaan, kundi din po sa pamilya din po ng nahawaan. Talagang babantayan mo sila. Kailangan kasi lagi silang, kasi nga pag yung alam nilang may nanggaling ng may sakit dun sa kanila, hindi nila sila mapakali. Talagang takot na rin sila. Dahil hindi man sila pwedeng lumabas ng bahay, nakakulong talaga sila. Katulad po nung nabanggit niyo po kanina, ang pinakabata po na na-check upan niyo po is mga 1 month na po. Paano po kaya yung mga ganong bata po na wala pa po, hindi pa po nila kaya yung sarili nilang alagaan? Paano niyo po sila na inaalagaan po? In a way na kasi nakakulong po nga sila kung positive. Yung nila, kasama nila sa bahay ang nag-aalaga sa kanila. Tapos kung yung kailangan ng bata, tinatawag nila sa amin. Bali lahat ng number namin, bawa ako yung may hawak, number ko, mga sa social media, na rin, binibigay namin sa lahat sa kanila. Para kung ano man yung kailangan nila, madali nila kami sabihin, kahit gatas lang, kahit anong kailangan nila. Bali, isang frontliner po, syempre, parang nababahala po kayo, na kayo po, syempre, expose po kayo sa labas. Paano po yung parang, syempre po yung family niyo, di ba sila naisip na parang baka po, parang ma-expose din po sila, ganun po? Hindi. Kasi, nung pumasok ako doon sa COVAX, ang sabi ko, isasakripisyo ko yung sarili ko. Pero, walang magkaka-COVID. Yun, kaya hindi sila talaga nahawa. Ako din, kahit 3 beses ako na close contact, pang-4 dito, wala din. Walang nagkaroon sa amin kahit sino. Pero buti rin po yung talagang
yung mga head niyo po hindi po pinapabayaan. Hindi, kasi meron talaga talagang sobrang galit ko eh. Kasi di hawak-hawak kong ganyan. Tinanong siya nung nagka-counseling, sabi sa kanya, "Sir, na close contact ba kayo na may COVID?" Sabi niya, "Hindi. Nagka-COVID ako kaya." "Oo." Kanya, "Kailan ho?" "Ngayon ho, may COVID ako." Yung, di ba yung pang-BP na matigas? Gusto ko talaga ipalo. Sobrang galit ko talaga dahil ako yung may hawak, pang 5 days niya, yun yung nakakahawa talagang Yung talagang pag nahawakan mo siya, hawak ka na. Yung nakausap mong ganyan nakatabi mo maaari ka nang mahawin. Kahit simpleng hawak lang po. Oo, kasi yung kaharap mo lang na ganyan, mahahawa ka na. Siya, hawak-hawak ko kasi binibibig ko siya, lahat tinitingnan ko. Tapos hindi siya naimik sa akin ganyan. Sabi ko, parang mainit kayo, para kayong may sinat. Sabi niya, wala. Ano lang yan, init lang ng araw. Pinaniwalaan ko naman, hinayaan ko lang siya. Ito na, kinakaunseling, yun nga sabi na may COVID daw siya. Kaya sabi ko nga, parang gusto kong patayin. Sabi, mainit ang ulo ko dahil uuwi ka sa pamilya mo, may COVID ka. Tapos ginawa nga nila, dinisinfect nila ako, at sabi nila sa akin, kahit anong maramdaman, i-ano mo na, magsabi ka agad. Sabi ko sa nervous ko yata, 1 minute pa lang, para ho akong giniginang. Sabi ko gano'n. Pero hindi pa talaga siya effect pag gano'n. Hindi naman siya tumuloy, na wala naman siyang kusa na. Tsaka wala akong naramdaman, hindi ako nilagnat, hindi sumakit ang ulo ko, hindi sumakit ang lalamunan ko, wala talaga. Kaya dire-diretso rin yung pasok ko. Pero kung may naramdaman ako, siguro 1 week akong quarantine. Tsaka wala ako dito sa bahay namin. Kasi iniisip na namin yun na, pag kami nakaramdam na hindi na kami uwi ng bahay, meron nang nakalaan na sa amin lugar. May lugar po. Kung saan kami dapat pumunta. Basta magsasabi ka lang na doon ka na lang muna. Kasi kahit sa mga kapitan namin, sa mga kapwa namin, mga nurse namin, ganun din. Basta nakaramdam ka na, tawag ka na lang. Hindi ka na uuwi ng bahay. Kukunin ka na nila. Pero usually, mga ilang days po bago po parang malaman na negative na po ako, parang ganun po. 2 weeks. 2 weeks po talaga. Tsaka sinuswab test naman ulit kasi. Kami naman, kami, nalip-frontliner nga kami, tapos nasa COVAX ako. Lagi kami sinuswab test. Lalo na pag magbo-volunteer kami sa mga kumpanya na nagpapa-inject ng mga tauhan nila. Bago kami magsimula, swab test muna kami. Swab test po talaga. Para pag nagpunta kami doon, siguradong ligtas yung mga tao. Yun nga lang, hindi namin alam kung sila yung meron ng carrier sila ng COVID. Kaya lang din, diretso lang din ang trabaho na hindi na namin pinapansin kung halimbawang meron silang dinadaing, nahayaan lang namin. Kasi minsan nananakot lang din naman sila eh. Kaya nga po talagang saludo po kami talaga sa inyo pong mga frontliner. Kasi talagang pag-sacrifice po ng buhay eh. Pero syempre, hindi naman po alam dahil nga po yung sakit hindi nyo naman po nakikita. Tapos uwi po kayo sa pamilya nyo na hindi nyo po alam kung sure na makauwi po ba kayo. Pero kami gano'n. Pero masaya naman kasi kahit na lagi kang gutom doon, wala kang sweldo doon, talagang volunteer lang. Volunteer lang din po talaga. Basta po, gusto nyo at mahal nyo po yung ginagawa nyo po, no? Bilang po, nasa bahay lang po kami ng mga panahon na yun. Kami po ay sobrang nagpapasalamat at saludo po sa inyong dedikasyon sa pagharap po during pandemic. Sa kabila po nun, nagkaroon po kayo ng lakas para harapin at isakripisyo po ang sarili niyo po para lang po sa amin. Maraming salamat po. Bali, bago po matapos yung interview po namin na to, nais mo namin magpasalamat kasi nabigyan niyo po kami ng panahon at ng oras na paglaanan po itong para po sa aming documentary. Maraming salamat po. Salamat po. Sa pakikipagpanayam namin sa frontliner at COVID survivor, sa kanilang hirap at pinagdaanan, kapansin-pansin ang pagkakaroon ng mabuting puso ng ating mga Pilipino. Katulad na lamang ni Miss Kapigan, ni isang frontliner volunteer sa kanilang barangay health center noong panahon ng pandemya. Sa kabila ng takot at pangamba,
na kanyang nararamdaman sa araw-araw ay hindi ito naging hadlang para siya ay tumigil. Sa katunayan, sa kasalukuyan, siya ay patuloy pa rin isang volunteer sa kanilang barangay health center. Ang pagdadasal ni Mr. Ang noong siya ay isang COVID patient na nakakulong sa isang isolation room ay nagpapakita ng pagkakaroon natin ng matibay na relasyon sa ating may kapal. Sa mga natutunan ko mula sa aming mga interview, malinaw na ang matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay naging gabay ni na Kuya Archie at Ate Jocelyn sa kanilang mga pagsubok. Si Kuya Archie, na nag-quarantine sa isolation facility matapos magpositibo sa COVID-19, ay hindi nawalan ng tiwala sa Diyos. Ginamit niya ang pagmamahal sa kanyang pamilya bilang motibasyon upang magpatuloy sa laban. Si Ate Jocelyn, bilang frontliner, ay nagbigay ng kanyang makakaya upang makatulong sa mga nangangailangan. Kahit na may panganib, ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa atin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, malalagpasan natin ito dahil walang ibibigay sa atin ang Diyos na hindi natin kayang pagtagumpayan. So, yung mga natutunan ko about sa in-interview namin is, isa na dun yung tumulong ka ng walang tumulong ka ng walang kapalit na ibinibigay sa'yo. Kumbaga, tulong ka lang na bukal sa puso mo at masaya ka sa ginagawa mo na nakakatulong ka sa ibang tao nang walang walang kapalit na binibigay sa'yo. Kumbaga, nagsasacrifice ka para sa ibang tao na walang kasiguraduhan na may ibabalik naman sa'yo. And dun sa sa sarili niya na hindi niya alam na kung ligtas pa ba siya or hindi na. Kumbaga, sinasacrifice niya yung sarili niya para sa ibang tao, para sa kapakanan ng ibang tao. Kumbaga, huwag ka maging selfish kung kaya mo naman tumulong. And, ayun nga, about sa family, na grabe yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Despite of during pandemic na sobrang hirap, talagang pinupush niya pa din na magtrabaho ng ganong kahirap na frontline. And ayun, family is the best. Sa unang interview, sa pagiging frontliners nga ni Nanay. Ang pagiging frontliner sa isang bayaning propesyon, mas lalo nung panahon ng pandemya, kahit na nakakatakot ang ganitong klaseng trabaho. Dahil sila yung umaharap sa mga may sakit at nag-aalaga din. At mas pinipili nila ang makatulong kahit pamawalay pa sila sa kanilang sariling pamilya. Ay ginagampanan pa rin nila ang kanilang trabaho at maglingkod sa atin, kahit sa kabila ng ganong sitwasyon. Ang pagiging frontliner nga daw nasabi ni Nanay sa interview na dapat daw mahaba ang pasensya, mabait, mapag-unawa, at may dedikasyon sa trabaho at tapang ng loob. At huwag makalimot na manampalataya sa ating Panginoon. Para sa pangalawa, interview na patungkol sa COVID, o isa siyang COVID survivors noon. Ang COVID ay isang nakakatakot na sakit na maraming namatay at nawalay sa kanilang pamilya dahil sila ay naka-quarantine o na-hospital. At wala rin itong pinipiling edad kung tatamaan ka nitong sakit na to. Ang COVID na ito ang dahilan kung bakit maraming negosyo, trabaho ang napatigil ng dahil sa dulot na sakit na to. Kaya nga nung mas lalo sa sinigot ni Kuya Archie sa interview niya, na isa siya sa COVID survivors noon, na huwag mawalan ng pag-asa agad kahit na anuman ang mangyaring unos na dumaan sa ating buhay. Dahil may mga taong handang sumuporta sa atin, mas lalo na ang ating pamilya at kaibigan.
at huwag makalimot na manalangin sa ating Panginoon na kahit na anuman ang mangyari. Ang mahalagang natutunan ko po sa mga in-interview namin is una po sa lahat yung tumulong tayo nang walang hinihintay na kapalit. Kasi po, kung mahal mo yung ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo na iisipin yung kapalit nun o yung naghihintay sa'yo after nun. And yung fulfillment and yung satisfaction na nabibigay nung ginagawa mo, sobrang laking bagay na yun sa'yo. And katulad na lang po ng frontliner natin na si Ma'am Jo, siya po is isang volunteer during pandemic. Isa po siyang frontliner and sinacrifice niya po yung kahit na gaano kadelikado lumabas during pandemic. Syempre po kasi yung COVID-19, hindi po siya nag-atubiling tumulong sa ibang nangangailangan, lalo na po nung pandemic na yun. Parang isinentabi niya na po yung thinking na baka mahawaan ako or baka isa ako sa maging career ng COVID. So, yung sakripisyo po ni Ma'am Jo during pandemic is sobrang nakaka-proud po, sobrang saludo po kami sa mga frontliner. Yung siya po is isang volunteer, gaya po ng sinabi ko. Hindi po siya tumutulong dahil may kapalit. Tumutulong po siya dahil gusto at mahal niya po yung ginagawa niya. And natutunan ko na rin po yung pagpapahalaga sa oras. Kasi po, during pandemic, tumigil po lahat parang nag-stop po lahat. And hindi na po, parang limitado po yung kilos natin, limitado yung galaw natin, bawal tayong lumabas. So, natutunan ko po na pahalagahan natin yung bawat oras at huwag natin siyang sayangin. Mag-spend tayo ng maraming oras sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. Gawin natin yung gusto natin gawin habang malalakas pa tayo or habang may free tayo na lumabas. Katulad na ngayon na wala na yung pandemic. So, pwede na tayo lumabas-labas, pwede na natin gawin yung mga bagay na gusto natin, pwede natin puntahan yung mga lugar na gusto nating puntahan. At the same time po, natutunan ko na rin po, katulad po na nabanggit ni Sir Archie, na matuto po tayong magtiwala sa sarili natin na pagsubok lang yan, kaya nating lagpasan yan, kaya nating harapin yan, syempre kasama po si Lord God doon, na anumang bagay o anumang problema may solusyon. At natutunan ko na rin po na pahalagahan yung kalusugan natin. Isa po siyang pinakamalaking factor ng buhay natin na kailangan malusog tayo. Kasi syempre hindi po natin naasahan baka po may lumapit pong sakit or kapitan tayo ng anumang sakit. So dapat alam natin kung paano pahalagahan yung kalusugan natin. So during the pandemic, sobrang hirap ng mga naranasan talaga ng tao noon. Tulad na lang ng isa sa mga na-interview na isang frontliner na kahit anong hirap or ano man yung takot na naramdaman niya during yung mga panahon na yon is naging matatag lang siya. Nilaksan niya lang yung loob niya. Kumbaga, yung family and si God, yung pinanghugutan niya ng lakas para malagpasan yung pagsubok na yun. Syempre, bilang isang frontliner, hindi may iwasan mawala yung takot na baka mahawa, takot na baka mahawa mo rin yung family mo. Kaya isa sa mga natutunan ko, and based din doon sa na-interview namin, na maging matatag lang at manalangin lang kay God. At isa yung family niya sa mga naging lakas niya para malagpasan yung pagsubok na yon. Same din doon sa isang COVID patient na naging daan niya or naging lakas ng loob niya si God to the point na nagbabasa siya ng Bible. Kahit na mag-isa siya, at least sa ganung paraan is nararamdaman niya na kasama niya pa rin si God. And then yung family niya, so maging matatag lang talaga sa kahit anong pagsubok at manalangin lang kasi palaging nandyan si God sa anumang problema na kinakaharap natin sa araw-araw. So, nakaka-proud lang na sa
kabila ng mga pagsubok na naranasan nila is hindi sila sumuko at mas naging matatag pa rin sila para malagpasan yung pagsubok na yun. Napakalaking dagok ang nangyari sa lahat ng panahon ng pandemic, which is the COVID-19. Pero may mga tao talagang handang ibuwis yung buhay nila or mag-do or die ng panahon na yon, which is the frontliner na itinuturing nating isa sa mga bayani nung panahon ng pandemya. Napakaraming natututunan sa panahon ng pandemic. Isa na doon ang pagiging matatag, which is sobrang nakaka-proud ang mga frontliner sa pagiging matatag nila. Ganun na rin ng mga COVID patient, nakasurvive man sila o hindi. Ang natutunan ko sa dalawang taong in-interview ng aming grupo ay kahit gaano pa kadami o kalala ang problema ang kinakaharap natin, ay lagi natin piliin na maging matatag o maging kalmado. Ang mga frontliner ay nakakabilib kasi sa kanilang pagiging matapang at mapagmahal sa kapwa sa panahon ng pandemya. Kasi patuloy silang nagtrabaho kahit nasa panganib yung kanilang buhay o kalusugan, nagbibigay sila ng serbisyo sa mga taong nangangailangan kahit na sila mismo ay nangangamba sa buhay nila. At sila rin yung nagpapakita ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa mundo o sa buhay ng tao. Ang kanilang pagsisikap ay isang inspirasyon sa ating lahat dahil sila ay tunay na mga bayani sa panahon ng pandemic. Hindi lamang ang mga frontliner ang nakakabilib, gayon din ang mga patient survivor dahil sa kanilang lakas ng loob, pagtitiis at pag-asa sa kabila ng matinding pagsubok sa kanilang pinagdadaanan. Nakakabilib sila dahil napagtagumpayan nila ang isang nakakamatay na sakit dahil alam naman natin na ang COVID-19 ay isang malubhang sakit na maaaring magdulot ng matinding komplikasyon sa buhay ng tao. Nagsilbi din silang inspirasyon sa iba dahil ang kanilang kwento ay nagbibigay ng pag-asa sa ibang mga pasyente at sa kanilang mga mahal sa buhay. Natutunan ko mula sa isang frontliner na nagpositibo sa COVID-19 ang kahalagahan ng tapang, dedikasyon at pananampalataya sa harap ng panganib. Sa kabila ng sariling kalagayan, patuloy silang nagbigay ng inspirasyon sa iba na huwag sumuko at magtiwala sa proseso ng paggaling. Nauunawaan ko rin ang sakripisyong ginawa nila upang protektahan ang komunidad pati na ang kahalagahan ng pagsunod sa mga health protocols bilang respeto at suporta sa kanilang pagsisikap. Ang mga natutunan ko tungkol sa interview ay pagpapahalaga tulad na lamang ng pagpapahalaga sa oras at pamilya. Dahil ang panahon ng pandemya ng COVID-19 ay nagturo sa marami sa atin kung gaano kahalaga ang oras at pamilya. Natutunan ko dahil sa lockdown at kawalan ng kasiguraduhan, naging malinaw para sa akin na dapat iwasan ang mga pag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. At ang COVID-19 ay nagpaalala na ang oras at pamilya ay hindi dapat baliwalain. Dahil sila ang tunay na buhay natin, yaman na nagbibigay saysay sa ating buhay. Bukod doon, isa pa yung pagiging handa sa hindi inaasahang pangyayari. Napagtanto ko na ang kahalagahan ng emergency preparedness, kabilang ang pagkakaroon ng savings, pagkain at iba pang pangangailangan sa oras ng sakuna. Kailangan din natin maging prepared para doon. Isa pa dito ay napagtanto ko rin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa physical at mental na kalusugan, tulad ng tamang pag-hygiene, halimbawa ang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask ay naging mahalaga na rin, like para maiwasan natin mahawaan ng sakit. Isa pa dito, napagtanto ko din ang halaga ng pagpapahalaga sa physical at mental na kalusugan, tulad ng tamang pag-hygiene, halimbawa ang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask ay naging mahalaga rin. Para maiwasan natin magkasakit, kailangan natin palagi maging malinis sa ating katawan. Natutunan ko din ang pagpapahalaga sa mga frontliners. Mas naging malinaw sa akin kung gaano kahalaga ang mga healthcare workers at iba pang frontliners na nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Ang panghuli naman na natutunan ko ay ang pagsasakripisyo para sa kapwa. Naging malinaw din sa akin na ang kahalagahan ng pagsasakripisyo hindi lamang ang oras at pagod, kundi pati na rin ang kaligtasan para sa kapakanan ng iba. Bilang isang interviewer, ang isa sa mga natutunan ko at na-realize ko habang ini-interview namin si Ma'am Jocelyn ay yung bilang isang mamayang Pilipino,
Mahirap makahanap ng taong tunay na may malasakit sa kanyang bansa at sa kanyang kapwa mamamayan na walang hinihinging kapalit. Kasi base sa aming interview na si Ma'am Jocelyn ay inialay ang kanyang buhay at nagsakripisyo siya na makatulong sa kanyang kapwa mamamayan na dumaranas ng sakit na COVID-19. Isang sakit na apektado ang buong bansa, isang sakit na mabilis kumalat at maraming kinitil na buhay. Kaya natutunan kong maging katulad ni Ma'am Jocelyn na kung may kakayahan tayong makatulong, tumulong tayo sa kapwa natin. Bagamat tayo-tayo lang rin ang magtutulungan sa huli, lalong-lalo na kung may ipinagdaraanan ng kapwa natin, iparamdam natin na hindi sila nag-iisa at may karami sila sa lahat ng pagsubok sa kanilang buhay. Ang natutunan ko sa ginawa namin documentary video ay dapat maging malakas at matatag tayo sa anumang mga pagsubok na binibigay sa atin. Dahil sabi nga ni Kuya na in-interview namin ay hindi naman to bibigay kung hindi natin kayang solusyonan. At dapat maging healthy din tayo. Kumain tayo ng mga matataas na nutrisyon, ng mga gulay para maging malakas yung katawan natin at hindi tayo mahawa sa mga sakit. Hindi agad-agad tayo mahawa. At kailangan din natin ng suporta ng pamilya sa pagkakataon na magkasakit tayo dahil sila ang lakas natin para maging sandalan sa bawat pagsubok na ating hinaharap. At minsan ay kailangan din natin ng personal space para makapag-isip-isip ng mga bagay na dapat natin kailangan at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na binibigay sa atin. Katulad na simpleng pakikipag-usap sa atin at simpleng pag-aalaga ng ating mga pamilya. Dapat tayo dun ay magpasalamat dahil kahit papano ay meron pa ring nag-aalaga at nangangamusta sa atin. Hindi man pamilya, kaibigan o kahit ano pa man yan. Tigit sa lahat ay magpasalamat tayo sa kung ano yung binibigay sa atin ng Diyos. Gaano man yan kaliit o kalaki, dapat ay magpasalamat pa rin tayo. So alam naman po natin na dahil sa pandemic, maraming tao ang binanihan ng buhay, maraming nawala ng trabaho, maraming nagutom, maraming nagsarang mga negosyo at higit sa lahat maraming tao ang nagsakripisyo para sa ating bayan. Unang-una na po riyan ang ating mga frontliner na sumuong doon sa panganib. Halimbawa na lang po nito si Ate Jocelyn na isa sa nagbahagi ng kaniyang karanasan sa nasabing pandemic. Ako po ay lubos na sumasaludo at humahanga sa inyong katatagan, katapangan at paninindigan na buong pusong paglilingkuran ng bayan at ang mamamayan. Dahil po sa inyo, natutunan kong maging matapang at malakas sa lahat ng hamon ng buhay. Basta't alam mo lang po ang iyong ginagawa at buo ang iyong loob sa landas na iyong tinatahak, sapat na po ito upang magpatuloy sa buhay. Para naman po sa mga taong naging biktima ng virus o COVID, ako rin po ay lubos na humahanga sa inyong katatagan at dedikasyon na lumaban sa kabila ng hirap na iyong nararanasan sa buhay. So mula sa inyong karanasan, natutunan ko na kahit anuman ang nararanasang hirap sa buhay, hanggat patuloy tayong lumalaban at nagtutulungan, wala pong imposible. Natutunan ko rin na maging mahirap man o maginawa ang iyong buhay, may sakit ka man o wala, huwag pa rin po tayong makalimot na magpasalamat sa Diyos dahil naniniwala ako na nakikita po ng Diyos ang ating paghihirap at ang lahat ng iyong paghihirap ay susuklian niya basta't manalig ka lang at manampalataya sa Kanya. Mga natutulong po sa aming pag-i-interview noong kami po ay nag-interview patungkol sa frontliner ay ang mga frontliner po noong COVID-19 ay sila po ang nagsilbing inspirasyon natin dahil ang mga ginawa po nila ay hindi natin kahit tumbasan kasi isipin nyo gano'n sila
bukas sila ng buhay para sa atin. Tapos sabi din nila yung pagtulong nila sa atin noon ay wala pala silang mga sweldo noon, yung panahon na nag-aano sila sa mga COVAX, yung mga nag-aano po ng mga nagdadala sila ng mga nagka-positive, mga ganun po. Tapos katulad ng nanay ko rin po, isa rin po kasi siyang frontliner eh. Kitang-kita ko po ang kanyang paghihirap noon para matulungan lang tayo. Tapos syempre minsan uuwi siyang malungkot, syempre pagod, gano'n. Syempre mga tao po yung masyadong kung ano ng mga pinagsasabi noon, porket hindi na nalalaman yung hirap na dinadaan sila sa pagtulong sa nila. Tapos sila rin po ang nagbibigay ng relief goods noon. Kahit ininta na yung panganib sa bawat lugar, mas pinipili pa rin po nilang tumulong. Saka sa pagbibigay po nila ng mga tamang impormasyon para sa kaligtasan at kalusugan sa pamamagitan po ng mga anunsyo nila sa mga bawat barangay. Tapos ang mga aral po ng mga napulot ko doon ay mula sa kanila yung mga karanasan na magagamit natin sa iba't ibang mga aspeto ng ating buhay, tulad ng pagiging handa, pagtutulungan, saka pagpapalaga sa tamang impormasyon at sakripisyo para sa nakakarami. Siguro para sa akin, yung naging aral na natutunan ko habang in-interview namin si Sir Archie is yung pagpapahalaga natin sa kalusugan natin. Kasi kung magkasakit ka man, mahirap yun eh. Kasi hindi natin alam kung lalala ba siya, gagaling ba siya. Yung naging trabaho ni Sir Archie noon is nagtatransport siya ng mga COVID-19 patients sa facilities. And ayun, dumating sa punto na siya yung nahawa. Kailangan siyang ma-isolate sa isolation facilities ng 2 linggo, nalayo sa pamilya niya. Siguro yun nga yung kailangan natin pahalagahan yung kalusugan natin. Kailangan natin magpalakas ng resistensya, kasi pag nagkasakit ka, mahirap eh, no? Tsaka siguro yung pagiging matatag. Kasi yung pagiging matatag, magiging malakas yung katawan mo kapag malakas din yung pag-iisip mo na gagaling ako, kailangan kong gumaling, no? Kailangan kong mabalikan yung inisip ni Sir Archie nung time na yun, na kailangan niya magpalakas, kailangan niya maging matatag kasi nandyan yung pamilya niya, sumusuporta sa kanya, 'di ba? And ayun, lagpasan niya naman yung hamon na yun sa punto ng buhay niya, which is yun yung pinaka-importante sa lahat is yung napapaligiran ka ng mga taong mahal mo at sumusuporta sa iyo. Ang natutunan ko po sa interview na ginawa namin ay huwag basta-basta sumuko sa mga problema na kinakaharap natin. Ang lahat ng ito ay malalagpasan natin kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Isa din sa mga natutunan ko is pahalagaan natin ang mga bawat oras na meron tayo dito sa mundo. Huwag natin basta sayangin ito. Maglaan tayo ng oras sa mga mahal natin sa buhay, tulad ng pamilya or kaibigan, at marami pa. Pahalagahan natin ang ating kalusugan dahil ito ang ating magiging sandata sa lahat ng bagay. Ang kwento ni Kuya Archie at Ate Jocelyn ay nagbigay sa amin, lalo na sa akin, ng lakas ng loob upang hindi sumuko sa anumang problema o pagsubok na darating. Si Kuya Archie na nagpositibo sa COVID-19 at na-quarantine sa isolation facility ng 2 linggo, ay lumaban at nagtiwala sa Diyos na malalampasan niya ang mga pagsubok ng mga araw na iyon. Hindi siya tumigil sa pananampalataya at ginawa niya sandigan ang kanyang pamilya sa mga oras ng pangangailangan. Samantalang sa Ate Jocelyn, isang COVID-19 frontliner, ay hindi nag-atubiling tumulong sa kabila ng panganib na mahawa siya. Hindi siya tinablan ng takot at patuloy na nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba.
Ang mga aral at inspirasyon mula sa kanilang mga kwento ay nagpapakita sa atin na sa anumang pagsubok, mabigat man o magaan, dapat tayong magtiwala at kumapit sa Panginoon. Wala tayong pagsubok na hindi natin kaya, dahil ang Diyos ay may tiwala sa atin na malalampasan natin ang lahat ng ito.